Dapat daw tularan ng mga pugante at iba pang akusado ang pagsuko ni dating Senator Bong Revilla ayon yan sa PNP. Sabi naman ni Revilla, parang walang due process ang paglabas ng arrest warrant niya. Live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Brian, anong update dyan? Cheryl, nasa kustudiya na ng mga otoridad yung 6 sa 7 mga akusado kaugnay sa sinasabing Ghost Flood Control Project sa may Pandi, Bulacan. Kabilang na nga dyan si dating Senador Bong Revilla na sumuko dito sa Campo Crame kagabi. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganoon pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Walang due process ang hinaing ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang Facebook Live kagabi. Kasunod yan ang inilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng maanumalyang flood control scandal sa Bulacan. Hindi ko po may paliwanag kung ano nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming salamat. Sa kabila niyan, sumuko sa Camp Crame sa Quezon City ang dating senador. Para yan sa kasong isinampa ng ombudsman na malversation of public funds o paglustay umano ng pondo ng bayan na sinamahan pa raw ng pamemeke ng mga dokumento kaugnay ng maanumalyang flood control scandal. May hiwalay ding alegasyon ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang dating senador. Nangako naman si DILG Secretary John Vic Remulla na walang special treatment sa dating senador. Yan ay kahit pa matagal niya ng kaibigan sa Revilla. I assure you, walang magiging special treatment doon. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Pero nangako raw siya sa kaligtasan ni Revilla sa loob ng kulungan. Ayun ang kinoconsider talaga namin, yung gang violence. Kasi iisipin nyo rin yung mga nakakulong doon, di ba? General population na yun eh. So we will take all precautions necessary to ensure his safety during the process of his trial. Ayon naman sa PNP, tamang desisyon ang pagsuko ni Revilla. Inaanyayahan nila na sumuko na rin ang mga kapwa-akusado ni Revilla at iba pang pugante sa bansa at harapin na lang ang kaso. Dahil kung hindi, tutugisin nila ito. Bukod kay Revilla, naaresto na rin ang 5 DPWH officials kabilang sina Bryce Erickson Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Tinutugis pa si Emilita Huat. Cheryl, batay doon sa inilabas na commitment order ng korte ay sa New Quezon City Jail male dormitory. Ida-detain itong si Revilla. Kabilang yan doon sa mga inarekomendang detention facilities ng DILG. Matapos kasi yung mahabang panahon, hindi mo na magagamit yung PNP Custodial Center dito sa Camp Crame dahil nakatakda na itong i-demolish, gibain at tayuan ng panibagong estruktura simula yan ngayong buwan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Brian, anong paliwanag ng mga otoridad kung bakit walang inilabas na mugshot kay Revilla pero merong mugshot yung ibang akusado? Alam mo, Cheryl, yan nga yung pinagtataka natin dito kasi simula pa kaninang umaga ay patuloy na yung paghingi natin ng kopya ng mugshot itong si Revilla dahil on ordinary cases ay nailalabas naman yung mga ganitong mugshot pero at this case ay hanggang ngayon walang inilalabas na mugshot itong PNP CIDG at wala rin silang direktang paliwanag kung bakit ito hindi inilalabas. Kaya nga ang pakiwari natin kung walang special treatment, bakit yung mugshot na ito ay hindi man lang maibigay sa atin. Cheryl. Maraming salamat, Brian Castillo. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.